Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, mga ka-trigger. At bago ako bumati, gusto ko munang basahin yung tanong ni Pinoy Rotless. Okay, sana, ang sabi niya, sana masagot. Tanong ko po, paano malalaman kung anong year model ginawa yung Colt 45? Gusto ko malaman ilang taon na yung 45 ng airpot ko. So, napakahirap sagutin itong tanong na ito. Pero bibigyan din natin ng pansin sa abot ng ating makakaya. Ayan, at gusto ko munang bumati sa lahat ng mga OFW na mga subscribers ko, sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ang bati ko sa inyo at ang dalangin ko sa mga OFW. Sana tayo ay ligtas sa mga kapahamakan at tayo na sa mabuting kalagayan. Ingatan ang ating mga kalusugan sapagkat mahirap na tayong magkasakit. Walang mag-alaga sa atin. At gusto kong pasalamatan ang ating mga subscribers na umabot na ng 31,300 plus. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga hindi, lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng mga ads, sapagkat tayo ay isang ang kinikita natin sa YouTube ay itinutulong natin sa 6 na estudyante nating mga tinutulungan, sapagkat tayo isang charity vlogger na tayo nakapagpatapos na ng ating mga anak sa pagtatrabaho dito sa abroad. Actually, ako ay nandito sa Kuwait. Huwag na ninyo ako hanapin. At kumikita naman ng maayos dito bilang isang firearms instructor, gunsmith. Tayo ay tumutulong nga sa mga estudyante na 6. Kaya ang inyong panunood at hindi pag-skip ng ads ay malaking tulong yan. Actually, tayo ay naglagay dito ng ating GCash number para doon sa mga gustong tumulong para sa ating mga estudyante. At maraming salamat sa mga tumulong. Ano yung mga pangalan ninyo para mapasalamatan kayo ng bongga. Ayan, at ngayon ay sasagutin natin sa abot ng ating makakaya ang katanungan ni Pinoy Rotless, Pinoy _ Rotless. Sana masagot tanong, paano malalaman kung anong year model ginawa yung Colt 45? Gusto ko malaman ilang taon na yung 45 ng airpot ko. Okay, unang-una sa lahat ay mahirap malaman kung ilang taon na yung Colt yung 45 ng airpot mo. Subalit sa aking malit na kaalaman, ang 1911 ay ang gumawa niyan ay si John Moses Browning, at yan ay inumpisahan noong 1900s, pero yan ay hindi pa ganyan ang itsura niyan. Yung mga unang ginawa niyan ay yung iba, ang release magazine ay nasa ilalim pa. Okay, check natin ito. Yung iba, ang release magazine ay nandito, wala pang release button. Yung iba, wala pang safety grip. Hanggang nung 1902 na-develop nila, nalagyan nila ng safety grip. At yung release button 1903, kung hindi ako nagkakamali, hanggang sa nung hanggang sa umabot nung 1910, na-develop na nila itong M1, called M1 na nung 1910 ay nagkameron na ng test ang 45 1911. So ayan, at yung pumasa na yung kanilang test nung 1910 sa looban ng 2 days, ipinutok nila ng 6,000 rounds at without single malfunction. So yan, umpisa nun 1911 ay formally inadapt na nung March 1929. 1911 inadapt na yan ng military, at ginamit na yan nung First and Second World War, Korean War, Vietnam War, at
hanggang sa ngayon nagkamero na ng mga Mark IV, Mark, at nag-evolve na ang 1911, nag-evolve na yan. At yung nung 1913, ito na yung nung 1913, first 500 gun ay dinelivered sa US military, US Army. Nung 1913. So hindi ko alam kung at nung 1924 nag-evolve na yan from M1911 hanggang sa 1911 A1 na, at hanggang sa umaabot na ng 2.7 million na ginamit na ng US military. So mahirap masagot yung katanungan mo na gaano nakatagal yung cult ng airpat mo, kasi yung mga unang sinaunang ginawa ay 0011 ganyan, at hanggang sa may mga pizza nang nakalagay doon sa kung ilan yung mga una talagang nakalagay talaga yung pizza nila doon, kung kailan na manufactured yung baril. Pero sa ngayon mahirap yung tanong mo na gusto mong malaman ilang taon na yung 45 ng airpat mo, hindi ko masasabi. So maliit lamang yung kaalaman ko pagdating sa history ng 1911. So basta ang alam ko lang dyan, noong 1913 ay 500 gun ang dinelivered sa US Army, US military na 1911 ng 1911. So yung sa 2.7 million na ginamit ng mga military US military ay mahirap matukoy. So ayan lamang ang masasagot ko sa iyo, at hindi ko masasagot yung katanungan mo, at maliit lamang yung kaalaman ko dito. So kung mayroon kayong nalalaman diyan na tungkol dito sa topic na to, ay mag-comment kayo tungkol diyan sa katanungan ni Pinoy at Pinoy_Rottles. So ayan lang ang masasabi ko, at mahirap talagang matukoy yung yung katanungan, at ang makakapagsabi lamang niyan ay kung may pizza na nakatatak doon sa baril, sa slide, kasi yung mga sinauna talaga may tatak na nakalagay yung kung kailan manufacture, at kung yung serial number ay nag-umpisa sa 0011, yan yung mga sinauna nung 1907 nag-umpisa yung mga may pizza dito sa sa kanilang frame. At pag yung mga wala ng pizza yan, ay nag-umpisa na yan noong 1924, wala ng mga pizza yan, basta yan na yung mga M1911 at saka yung 1911 A1. Yan, dumami na yung 2.7 million na yung pinagamit sa mga military. Pero yung unang batch ng first 500 ay dinelivered noong 1913. Hindi natin alam kung saan napasama yung baril ng airpat mo. Okay. At kung ang pizza niyan ay nag-umpisa sa 0011 pataas hanggang 1911, yan yung mga yung may mga pizza na kasi na yung mga serial number na 1911 so and so ganyan, yan ay yung mga sinaunang serial number. Pero pagdating dyan, maliit lang ang kalaman ko dyan. So kung may mga
nanood dito na may alam pa dyan, paki-comment lang at ating para natin madagdagan yung ating mga kaalaman. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.